Sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara, mukhang lalo pong sumasakit ang panga ni Bongbong Marcos. Kasi yung mga inaasahan niyang mga BBM senators niya na dapat tutulong para sa prosecution, para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, tila parang bumabaligtad po yata. Imbis na makatulong po sa impeachment, ang ating mga senator judges na mga BBM senators, parang tinutulungan pa yung defense team ni VP Sara para lalong palabnawin yung impeachment complaint at mabasura nga ito. Tulad na itong ginawa ni Senator Senate President Wing Gatchalian na nagtanong siya sa witness po ng prosecution at parang dito mas lalong lumabo po yung naging impeachment complaint gawa nga ng may mga sinagot siya doon na hindi masyadong masusuportahan yung kanyang yung pinaka-narrative nila tungkol nga dito sa threat na ginawa nga raw ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung itong isinalang kasi nilang impeachment complaint, ito yung pang-apat which is yung grave threat nga daw. So kaya nga dito umiikot yung issue sa pagbibigkas nga daw ni BP Sara nung mga katagang threat nga daw, pero hindi nila inisip muna kung ano yung pinaka-konteksto, bakit ba nasabi yun ni BP Sara, kung meron bang kapasidad talaga si BP Sara na gawin yung mga bagay na yun. So maraming mga factor na dapat mo na i-consider para mo masabi na grave threat talaga yung ginawa doon ni BP Sara. Kaya nga sinasabi nila, di ba, conditional threat yung nasabi ni BP Sara. At may dahilan yun kung bakit yun yung nabanggit niya. Kaya nga ang tanong kagad sa unang araw pa lang ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, bakit yung hina-highlights lang is yung pinaka-climax lang nung video conference niya, which is yung mga threat nga na nabitawan ni BP Sara. Pero hindi nila, kumbaga pinagtalunan pa nila kung ipi-play yung buong 2 oras na video at doon lang sila talaga nakapokus doon sa time-lapse lang na kung saan nga nasa 2 minuto lang yung video at yun lang talaga yung pinupukpok ng prosecution. So ito, panoorin po natin tong ginawa ni Senator Win Gatchalian, Senate President, sa mga tanong niya na posible na sumakit talaga yung panga ni Bongbong Marcos kasi talagang parang bumaliktad na yung mundo na papunta na po tayo sa alam nyo yun, although alam naman natin na madidismiss yung impeachment, gawa nga yung threshold nga, di ba, hindi na nila makukuha yan, pero dahil nga sa lalong lumabnaw na yung complaint, lalo na sa mga katanungan ni Senator Wing Gatchalian, talagang masasabi natin yung impeachment ito is more on propaganda lang. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka man nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. You may proceed, sir, and you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, napakinggan ko kanina yung isang sagot ninyo at sinabi niyo dito, just this afternoon, yes, we do believe that the Vice President had contracted. Naputo lang siya, but obviously contracted someone to commit a crime or to kill the President and the others. Kahapon, narinig ko na ipinapasa nyo sa investigative division ng inyong or intelligence service ng inyong ahensya itong tanong na ito. So, ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay? Yes, sir. Yeah, maganda yung tanong ni ni Senate President Will Gatchalian. So kasi 'di ba nung nasa preliminary investigation pa lang yan ng House of Representatives sa kanilang mini trial doon. May mga congressman na sinasabi, yung mga tukmol doon, 'di ba? Sinasabi nila na alam na nila kung sino. Meron na silang tinutukoy, meron silang tinutumbok na tao. Yun daw yung kinontak ni BP Sara para tsugiin itong si Bongbong Marcos, yung asawa niya, tsaka si
Martin Romualdez. So yun yung naging narrative nila na totoo yung threat na ginawa ni VP Sara kasi kilala na nila kung sino yung hinire daw di umano ni VP Sara. Kaya dito tinatanong ni SP Gatchalian kung kilala ba o meron na silang ebidensya sa pagkakidalhan nung sinasabi nga nilang kinausap ni VP Sara. Yes, Your Dahil Honor. this morning lang sinabi nyo, you believe na merong nakontrata. Yes, Your Honor. Base ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao. Anong ebidensya na meron kayo o meron ka o meron yung Cybercrime Division na made you believe na merong nakontrata? Una, Your Honor, kung yung pagbabasihan po namin is yung November 23 na may kinausap siya, pwede hong sabihin na nagjo-joke lang siya doon kahit galit na galit siya or etc. But then nung na-incorporate po natin yung November 26 na reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po namin may kinausap ang Vice Presidente. Now, insofar as kung sino yung kinausap na yon, insofar as yung existence ng tao na yon, ang makakasagot po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming So director. yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements Yes, ni Your Vice Honor. President Sara. No more. Statements and admission, sir. Yun doon lang nanggaling. Wala nang iba. Insofar as the Cybercrime Division, Your Honor, yes. Okay. And then, meron So it means, wala pa talaga silang matibay na ebidensya na meron nga talagang hinire. Kumbaga dito ano lang sila, nagre-rely lang sila rito kay VP Sara. Tandaan po natin ang burden of proof po nasa prosecution. Kailangan sila yung magpatunay na meron ngang hinire si VP Sara. Pero ang nangyayari, kay VP Sara nila kinukuha yung salitang may hinire na. Although nabanggit yan ni VP Sara, pero kailangan nga nilang patunayan na meron na ngang hinire. 'Di ba? Dapat may tao na kayong pinaghihinalaan, meron na kayong nakuwang intelligence na may grupo na ganito na sila na yung magsasagawa nung pinaplano ni VP Sara. Pero dito, believe niya lang, pakiramdam niya lang na totoo na yung sinasabi ni VP Sara kasi nga yun yung kanyang parang kumbaga ano niya na yun, pakiramdam niya na. Yun na yung pinaka judgment call niya, kumbaga na meron na hinargawa nga ng galing lang kay VP Sara pero maliban doon wala na siyang ibang hawak na ebidensya. meron din siyang reply na sinabi niyo nga kanina nagpadala kayo ng letter dated December 2, Your Honor. December 2. And may reply rin si VP na dinideny niya na merong grave threat. No? So pag dineny niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dineny niya na may kinontrata siya. Di ba? So bakit pa rin ninyo i-file o recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na? Hindi ho, Your Honor. Ang na-establish po namin doon yung the elements of the crime of grave threat. So nung nakita namin na nasatisfy siya at na-comply siya, nung nirefer po namin ito sa Department of Justice, nag-concur sa amin ng Department of Justice na indeed na-comply ninyo and therefore tuloy yung proseso. But what made you not bakit hindi nyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya, may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun. Well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yon at may kinausap na siyang mga tao. Yun nga ang problema doon. Kaya namin siya gustong makausap personally para makapag-tanong pa kami ng other questions para makita namin, totoo ba itong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho dun, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is,
mere denial lang, walang mga basihan, even circumstantial na basihan. So hindi ho namin siya sinama sa factor in considering whether or not a crime of grave threat has been committed by the Vice President. With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita nyo ba kung merong capability si Vice President Sara? gawin Definitely po. Your Ano Honor. ang nakita nyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin? Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines, and number two, Hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun. Di ba? yes, Your Honor, not necessarily. But alam naman po natin yung background. Naging presidente ang... Hindi ka naman porket Senate President, may capability ka gumawa nun. Yes, Your Honor. Yun So, nga. anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin yun? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Thank you, Mr. Presiding. So, yan po yung isa sa pinakamalaking pagkakamali nila na isinama nila doon sa statement nito na yung sa kung may kapasidad ba si VP Sara na gawin nga yung threat na yon. So, dahil daw sa yung tatay nga niya, nakakulong nga daw ngayon sa ICC, gawa nga doon sa extrajudicial yung sa EJK na yan, di ba? Pero ang tanong kung pwede nga lang sanang mag-rebut dito yung defense team since Senator Judge kasi ang nagtanong, hindi yan pwedeng i-object. Pero sana man lang nagtaas dito ng di ba? Or naging taktika siguro dahil basag dito yung yung itong witness. Pero pwedeng sundan doon na hindi ba nasa pa lang naman, nasa preliminary investigation pa lang naman sa ICC yung kaso ni President Duterte regarding dun sa EJK. So, nandun pa rin yung presumption of innocent. So, hindi pa napatutunayan na talagang kinumit yun ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya rito na kapasidad ni VP Sara na gawin yung threat na yun, dahil yung tatay niya nasa issue doon ng EJK. Oo, nandun tayo sa issue ng EJK na yun. Pero yun ay chismis pa lang kasi hindi pa yan napapatunayan sa korte doon sa ICC. Kahit dito sa Pilipinas, hindi po napatunayan na merong EJK na nangyari na ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi kahit nga si Laila de Lima, panayang lang nila dyan, di ba? Panayang bintang lang nila. Ang tagal naging CHR chairman ni Laila de Lima, naging DOJ secretary pa yan. Kaya nga tinawag na incompetent ni Jinggoy. Dahil ang tagal-tagal niya hinawakan ng DOJ. Pero tapos hanggang sa naging senador siya. Pero hindi nila napatunayan na merong nag-i-exist na EJK na ginawa si Pangulong Duterte. So that means itong impeachment na to dahil sa ginawa ni Senator Judge Win Gatchalian, mas lalo nga pong lumabo po yung pag-uugnay sa threat ni VP Sara at malamang sa malamang wala nang kukuwang kumbaga hindi nila kaagatin ngayon itong impeachment number 4, yung complaint na yan na kinumit talaga ni VP Sara yung threat gawa ng ang layo ng sagot po nitong witness. So, abangan natin sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy ng impeachment kung ano pa po yung mangyayari at sino pa po yung ilalabas na witness ng prosecution. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.